Reading yan? Okay. Natuwa ako papasok ni Brother R. Sabi sa akin, Brother R. Sabi ni iba. Si Dari. Dari, hindi ko lang balikan na. Sinira mo pala yung bro. Kailangan paggamot natin yung ating glory, ha? Okay, na buksan niyo ba? Buksan mo sa Psalms. Laman ako ng unang awit. Kapitulo 77. Psalms chapter 77. Mga awit, kapitulo 77. At salamat po sa ating mga bisita ngayong umaga. At okay good. At yung mga taga-lumba na kasama rin mo namin ngayong umaga. Sa Kanla at sa Brother Powell. Alright, chapter 77 and verse number 5. Salamat sa Lord. Sapagkat yung ating mga gawain sa iba-ibang mga lugar ay nakikita natin po yung bunga ng ating mga pagkapagaan at ng ating mga panalangin. Kaya I encourage everybody na mag-participate po kayo, mag-involve po kayo sa mga gawain na yan. Kahit once a week, magkaroon kayo ng participasyon sa mga parang talagang maranasan niyo po yung kaligayahan na makita niyo po yung bunga na binibigay ng Diyos sa atin. Okay, at ito po yung malaking bagay na makakatulong din po sa inyo para kayo po yung encourage at magpatuloy at sa ganung paraan yung salita nga ma-redirect yung focus mo. Kasi pagka wala ka sa gawain sa Lord, yung focus mo nasa ang lupa lang. Diba? Madalas kapag yung focus mo ay earthy lang, ang lupa lang, most of the time, discourage ka, tsaka malungkot ka. Diba? Amen? Kasi, huwag mong kakalimutan, sabi ng Panginoon, mga heaven and earth shall pass away. Kaya kapag nakapokus ka lang dito, lahat yan, lilipas mo malaki. Diba? Pero pag nagkaroon ka ng tinatawag na partisipasyon sa
gawaing makalangit. Ang gawain dito. Diba? Yun yung eternal eh. Amen? Yun yung eternal. Kaya makikita mo rin yan sa pili ni Kristo pag galing mo. Okay, now chapter 77. So, hindi po ako sa mga talatang bibigay ko at pasaluhin niyo po yung ating mga kaibigan sa inyo po mga Bible, kung wala silang dala. The chapter 77, verse number 5. At ibig ko po, nagguhitan niyo po yung mga talatang aking ibibigay. Mamayang gabi, balikan niyo po ulit. Pagbasa niyo, ha? From chapter 77 and verse number 5. Alright, nandiyan na kayo? Okay, and yung mga senior citizen, nandiyan. Yung mga matanda. Tuturuan na kayo, ha? Alright. Bakit ko sinabi yan, ha? Chapter 77, si Nestor lang nakakaintindi sa akin. Alright, chapter 77, the verse number 5. Ready? Okay, chapter 77 and number 5. Ready? Basa. I have considered what? The days of old. Now, buhitin niyo po yun, ha? Okay, I have considered the days of old. The years of ancient times. Nakita niyo? Alright. Now, may kasabihan na alam mong tumatanda ka na kapag lagi mong lubak-bukong bibig yung noong araw. Noong araw, bata pa si Sabi. Okay? Naiintindig pala ganun na. Kaya, aking ginunita ang mga araw ng una. Mabuti pa nung bata, masaya. Alright? Ang mga taon ng dating mga panahon. Now, in chapter 143, and verse number 5, ano na kayo? 143, verse number 5. Ano ba sabihin ni David ulit? I remember what? Pakilabas, I remember the days of old. I meditate on all thy works. I muse on the word of thy hand. Aking naaalala ang mga araw ng una. Now, madalas natin itong napapakinggan. At madalas nagiging bukang bibig talaga ng tao, nagiging, kung ikaw ay 50, pataas, mabuti pa noong araw. Mabuti pa noong araw. Alright? Now, yes, may mga bagay na totoong mabuti noong araw. Sapagkat talagang noong araw, kumpleto kayong ng iyong mga mahal sa buhay. Andyan pa yung mga magulang mo, andyan pa yung mga lola-lola mo, nandiyan pa yung mga tiyahin mo, at wala kang iniintindi. Diba? Palaro-laro ka naman. Okay? Nakakatulog ka na hindi mo napasin sa pagod mo sa kalaro. Nakakatulog ka sa papat. Kami ng mga bata, hapag. Amen? Amen? Tatawagin ka, hahanapin ka, magtatanghalian na. Okay, naroon ka sa kapitbahay mo, nakatulog ka doon sa bintana, nakikipanood ka sa black and white TV, napakaraming napakayaman nila. So, wala kang television. Tatay Bravo lang, mayroong television doon sa show. Sila lang pinakamayaman mo noong araw doon. That's insane. So, di ba? Sila lang may TV doon sa kanilang doon.
Amen? Noong araw. Alright? Noong araw, mga kapilihin. Amen? Tahimik. Alright? Now, of course, meron ding bad day. Pero hindi nila pansin. Wala silang aircon. Di ba alam yun? Amen? Magsisiyar ka, maglalakbay ka pa. Hindi ba? Nasa labas, nasa tuluhan. Amen? Sako lang ang tabi. Amen? Gusto ng tako lang ang dala. Amen? Babalik, tambalian na. Takay na. Di ba namin? Di ba wala silang problema? Amen? Kaya noong araw. Alright? Walang gripo. Poso lang. Kung hindi pa poso, talaga. Ulit. Yung mga millennial, talaga. Napapatama. Hindi alam. Amen? Balon. Amen? Umiinom sila doon. Walang problema. Walang mineral water na yan. Amen? Amen? Yung poso nga, isang buong hindi ginagamit, nakakita, binuhusan ng tubig, galing doon sa kanal eh. Di ba? Kami, ikaw, di ba? Kapalpas yung tubig, ang tubig, galing sa kanal. Inom na doon eh. Buhay na buhay na. Yung araw. Alright? Kaya pag naalala mo, nung araw, ang saya nung araw. Because, most of the time, sabi ko na, the past, but the past is now a history. Kaya hindi mo naman mabalik. Amen? Na makinig mo mga sabihin, noong araw ka lang masaya, ngayon hindi ka lang magiging masaya. Ganun ba ang Christian life? Huhugutin mo lang yung joy sa mga nakaraang ano? Wala na ba ngayon? Naku, ganun, mag-isip mo, mali ka. Amen? Mali ka. Hindi ka na talaga magiging masaya. Kasi noong araw ka lang eh. Alright? Okay. Now listen to them. We should not have to draw our happiness only from the things in the past. Alright? Or on the things in the future. Ang ating layunin umaga, okay, ay ating magtuhan na pwede natin na-enjoy yung today. Amen? Mahalagang matutuhan natin paano natin na-enjoy yung today. Okay? Yung today. How to make today one of the good of days today. Pakibasa mo lakas. How to make today one of the good old days today. Let us pray, Panginoon. Help me, my Lord. Nagdalihin ko ang salita mo upang ang iyong mga anak ay mabigyan mo palagi ng pag-asa, kagalakan, tagumpay. Lord, gamitin mo ako. Umaasa po lang ako. Bigyan mo ako ng lakas at ng boses at ng mensahe na ibibigay ko sa iyong mga tupa at makapagligtas ka po ng mga kaluluwa. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright? Now, of course, yung mga noong araw, may mga hindi rin magandang pangyayari, di ba? Amen? Na kung hindi mo naman matutuhang kalimutan, lagi mo rin sasaliwain at magbibigay din sa iyong kalungkutan. Kasi merong good, meron din bad. Amen? Meron din. Talagang mamaya, hindi talaga nakapag naisip mo, napapangitig at nagiging naikukwento mo pa sa iba. Alright? But again, the past is now a history. As a Christian, na nakakilala kay Kristo, may katiyak-alam kalamitan, we should not have to draw our happiness only doon sa mga nakalipas na.
Bagkus matutuhan natin, alright, na ma-enjoy natin yung today. Tulad ng good old days. Alright? Now, how to make today one of the good old days today? Paano natin ma-enjoy yung today? Tulad ng mga nakaraang panahon. Alright? Number one, be correct in thoughts and deal today. Alright? Magkaroon ka ng tamang kaisipan. Magkaroon ng tamang, sabi ka lang? Kaisipan. Alright? Yes, yung deal, yung gagawin mo, bunga lang naman yung iniisip mo, di ba? Sa pagsabi ng Bible, for as he thinketh in his heart, so is he. Kung anong iniisip mo, ganun ka. Kung paano ka mag-isip, ganun ka. Kaya nga, number one talaga, para na-enjoy mo yung isa ngayon. Di ba? Na lagi mo rin sasaliwa, pag naglipas ng panahon is what? Be correct in your what? In your thought. Alright? In Romans chapter 12, verse 1 to number 2, sundin niyo po ako sa mga Bible, Romans chapter 12, verse 1 to number 2. Romans 12, 1 and 2. Alright, nandiyan na kayo? Now, ang sabi ng Bible? I beseech you therefore, pangalakas, brethren. See the word? Binugan mo siya ng brethren, ikaw ang kausap dito. Tama ba ako? Iba naman niya siya? Amen? Okay? I beseech you therefore, brethren. Bakit pa dapat makiusap? Kaya nga mga kapatid, ipinamamanghi ko. The word ipinamamanghi ko siya, ipinakikiusap ko. Bakit kailangan makikiusap ka? Beseech. Ha? Bakit kailangan? Kasi hindi ka tumunin. Di ba namin? Kailangan matutuhan mo yung susunod na sabihin. Kailangan mo para may living today. Alright? Unang-una, iswa, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na iyong iharap ang iyong katawan. Lahat ng bahagi na isang bahayang buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya iyong karampatang magsamba. And notice verse number 2. Okay? And bilang what? Yes, at huwag ka nang umayon sa sanlibutan ito, kundi what? Magbago ka na ng iyong pag-iisip. Nakita mo? Nakita mo ba rin? Amen? Amen? Bakit? Sapagat maraming ligtas, maraming nakatiyak ng pagtungo ng heaven, natanggap na si Kristo, pero bakit parang walang pagbabago pa? At hindi pa masaya. Tandaan mo lang, ito po din, sa King's Bible, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of what? Kita mo? Bago magkaroon ng transformation, kailangan ma-renew mo na yung what? Lakas nyo? Kita mo? Importante ito, mind. For as he thinketh in his heart, so is he. Dapat meron kang saved na soul, dapat meron ka din saved na mind. Saved ka na. Kailangan magbago na rin yung mind mo. Huwag ka lang magkaroon ng pag-iisip ng isang unsaved. Di ba lang, di ba? Be ye transformed by what? First to be ye transformed by what? Yes, renewing of your mind. Kaya hindi mo may maghapon mo kasi may problema yung mind mo eh. Hindi ibig ko sabihin sira ulo mo. Hindi mo ibig sabihin. Ano ulit yung ating number 1? Be what? Be what? Be correct in what? In thought. Maliwanag, amen? Amen? Italo mo yung isip mo. Maliwanag, amen? Di mo yung talata. Di mo din, okay? Be transformed by the renewing of your mind. Now, pagka na-renew yung mind mo, ano susunod?
pinupuspos ng diablo. Hindi ka mapoposes. Ang tatrabahuhin niya, iwa, itong mind mo, tinatrabaho niya. Hindi na siya makapasok doon eh. Dito siya pumapasok. Nag-i-inject siya ng mga maling isip kaisipan sa iyo. Kaya hindi ka masayang Kristiyano. Ang pangit, di ba? Bad advertisement ka. Amen? Amen? Kaya to make today one of the good of days today, be correct in your thought. Amen? Magbago ka na ng iyong pag-iisip. That He may prove what is the good and perfect will of God. Okay? Magkaroon ka na ng isang ng mind ng isang ligtas. And kaya be correct in your thought and deed today. Surrender your mind to Christ. Sabi ko, surrender your what? Yes. You know, madalas kasi, Lord, I surrender all. Minsan, hindi na lang. Kaso ang problema yung mind mo eh. You see? Amen? Isuko mo buhay mo. Ay, ang problema yung mind mo hindi. Takot niyo ba ako? So surrender your mind. Amen? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Titus 2:5. Magkaroon ka ng pag-isip na gawin na kay Kristo Jesus din naman. Amen? Bakit mo mag-isip si Kristo? Na bagamat Diyos, hindi niya inalipanangnan ang kanyang pagkapantay sa Diyos, kundi nagpakababa, nag-anyong alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus. Meron siyang humble mind. Amen? Hindi siya nag-isip ng sobrang mataas sa kanyang sarili. Bagamat Diyos siya, ha? Nakikinig sa akin? So, be correct in your thoughts. Amen? Amen. May kilala ako, taga Bulacan. Hindi ko alam ang pangalan kasi kung tawagin siya ng kanyang mga pamangkin, Tita Lungkot. Totoo lang ito. Kaya si Tita Lungkot. Pag nakit ang bata pa siya, alam mo ka nabenta na. Kasi si Tita Lungkot, ikaw ba? Ano ka? Diba nang isa? Be correct in your thoughts. Sa ganun pala, huwag na sabihin noong araw, ngunit kahapon, ang saya namin. Amen? 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 Kahapon, ang saya sa church. Okay? Surrender your mind, Christian. Amen? Surrender, and then redirect your mind. Surrender, pangalawa, redirect your mind. Hindi pa rin, ha? Magkaroon ka ng tayo ng right focus. In Hebrews chapter 12, verse number 2, nasa kong Bible? Hebrews 12, number 2. Hebrews 12, number 2. Kaya Hebrews 12, number 2. Ready? Basa. Sabi mo, Hebrews 12, number 2, sabi mo, ready? Basa. Okay, anong dapat na maging focus ng ating mind? Si Kristo. Amen? Looking unto Jesus. Amen? Focus your mind. Amen? Kay Kristo. Alright? Focus your mind kay Kristo. Huh? Okay? The author and then what? Finishers of our faith. Diba? Who for the joy that was set before endure the cross, despising the shame. Amen? At tapo doon sa kanang luklukan ng Diyos. Alright? To make today one of the good of this day, be correct in your thoughts. Amen? Pag
mo magiging correct din yan. Pangalawang bagay. No, the word looking means what? Consider, ha? Looking means what? Consider. Lagi mong ipokonsidera ang ating Panginoong Kristo. Amen? Sa iyong isipan kung anong ginawa niya sa iyo. Amen? Isa sa mga nakatatakot na bagay sa mundo rito. Alright? Pangalawa, be mindful. Be mindful. Be aware of the blessing na meron ka today. Amen? Aba, pagtatanungin kita isa-isa dito, may blessing ka ba ngayon? Huwag kang magsasalita kung wala. Amen? Huwag kang magsasalita. Dapat na nakaparito ka, nanigosyo ba ito? Nanigosyo ito? Okay. Bakit? May blessing ka sa Lord. Narito ka ngayon eh. Amen? Isipin mo. Katabi mo yung misis mo, katabi yung mister mo, andyan ang anak mo, may blessing ka today. Amen? Isipin mo yan. Wala ka sa ospital. Amen? Uuwi ka sa bahay, may kakainin ka ba? Oo, may blessing ka. Dito, wala mo. Di ba magtatanim pa eh. So be mindful of the blessing that you have today. Alright? Okay, di ba? Okay, anong blessing yan? Ephesians 1:3. Alright? Okay? May dalawang blessing na pinag-uusapan sa Bible. Eternal at saka earthly. Ano yung dalawang blessing? Eternal, anong isa? Earthly. Alright. Okay, eternal. Ephesians chapter 1 and verse number 3. Ephesians chapter 1 and verse number 3. Ephesians 1:3. Tayo lahat. Ready? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Pagkakas, who have what? Ulitin yan, who have what? Who have blessed us with all what? Spiritual blessing. In what? In heavenly places. In Christ. Kita nyo? Anong pinag-usapan niyan? Eternal blessing. Ano yung eternal blessing? Kasama na rito yung ikaw ay saved and secure. Nakikinig niyo sa akin? Saved and what? Secure. Alright? Sabi nga sa'yo, may mga matatanda na pag tinawagan ng pastor, nanay, tatay, may blessing ka ba? Mag-testimony ka? Sasabihin niya, okay, I really thank the Lord. Number one, higit sila, I am saved. And ako ay ligtas at alam ko yan. Eternal blessing. Amen? Hindi ka ba magpapasalamat doon? Save ka? Alam mo yung heaven ang pupunta mo pagka namatay ka? Pinagpala ka na. Nakikinig ka sa akin? Amen? Mas mapala ka kaysa kay Mike Zuckerberg ng Facebook. Amen? Ikaw, kung saan nakapon, ang ganda ng demo siya, nakashort lang. Tsaka nakasilos lang. Na nabili lang sa berong. Amen? Amen? Ikaw nga, may bag ka ngayon. Yung asawa niya, paper bag ang laman, nagdala-dala eh. Nakita niyo ba yan? Paper bag lalagyan eh. Amen? Isipin mo yun. Ang damit pa, hindi ka, ang damit pa, parang hindi, mas mayaman ka sa kanya. But of course, nakikita ka, mas mapal ka sapagat siya, ikaw ligtas. Amen? Kaya ligtas ka ba talaga? Tiyak mo ba pagka namatay ka sa langit ka pupunta? Maraming tao, member ng mga churches, mga Christian churches sa Pete, sa Kalayaan, hindi alam kung ano yung sabihin ng same. Totoo yan. Hindi alam. Ano gusto, di ba? Very proud. Ako member ako ng NTC. Ng NTC, National Telecommunication. New Testament Baptist. Ganun ba? Okay, ganun. Pero safe ka ba? Ligtas ka ba? Ha? Hindi alam yung sabihin ng same. Ang ibig ko sabihin, are you sure if you die today, you will go to heaven? Bakit Tagalog?
rin ako mag-Tagalog eh. Kaya ibig sabihin, kung sakali bang mamatay ka ngayon, tiyak ka bang langit ang punta mo? Hindi mo sabi. Hindi mo sabi. Siguro, Pastor, baka po 70% or 80%. Sabi ko, Sir, ang salvation hindi pwedeng ganun lang. Ha? Dahil po sinasabi, 99% saved is 100% lost. Diba? Alam mo kung bakit tinanong yan? Sapagat maraming nasa impyerno ngayon, nag-akala silang langit ang punta, pero may nasa impyerno. Totoo yan. Hindi kita binubula, hindi ako nagpapalabok lang. Pinakita ko yung Matthew chapter 7, 22 hanggang 23, na pinakita niyo yun, di ba? Sabi ng Panginoon, sa araw na yun, marami ang lalapit sa akin at magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa pangalan mo nangaral kami? At sa pangalan mo, nagpalayas pa kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo, gumawa kami ng mga gawang makapangyarihan? Kung magkagano sa Kristo, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, kayong manggagawa ng katampalasan. Nagtakala silang sililigtas, pero hindi pala. Ang dahilan, ang kanilang basihan, ang kanilang kaligtasan ay mga wonderful works nila. Don't forget, kaibigan, hindi ka maligtas kahit gumawa ka ng mga kababalaghan. Hindi. Ang kaligtasan, grace through faith. Biyaya lamang makakamtan sa pananampalataya. Manampalataya kay Kristo Jesus maliligtas. Okay? Ang bautismo hindi rin kaligtasan niya. Kung ligtas ka talaga, tiyak mong heaven, kailangan mabautismohan ka. Sapagat si Yesu Kristo, bagamat Diyos nagpabautismo, ikaw ang hindi. Kailangan mo magpatay. Kung sumunod ka sa kanyang halimbawa, but of course, hindi ka masasave dahil binaptize ka. Okay? Kailangan si Kristo ang salvation. Alright? Kaya nga kung ikaw ay saved, magsaya ka, matuwa ka. Amen? Amen? Lagi mong tandaan. Okay? Huwag mong iwala, huwag mong iwaglit sa inisipan, ako'y ligtas at alam ko yan. Alright? Yes, Christian. Be mindful of the blessing na meron ka today. Amen? Amen? Lagi mo siya pasalamatan. Alright? And also, in Psalm 118, and verse number, okay, Psalm 103, Psalm 103, tingin po. Okay, merong eternal blessing at merong earthly blessing. Alright? Kaya, to make today one of the good oldies today, alright? Be mindful, okay? Lagi mong titignan, lagi mong i-consider yung mga pagpapala na meron ka ngayon. Ngayon, Psalm 103. Tingin po. Psalm 103. Okay, verse 1 and number 2. 1 and 2. Ready? Basa. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, all my soul, and forget not all His what? All His benefits. Amen? Lahat ng mga bagay na binigay niya sa'yo. Verse number 5. Ready? Basa. Who satisfied thy mouth with what? With good things. Okay? Yes, ito yung mga earthly blessing. The earthly blessing, Christian. Alright? Pero may pamilya mo. Hindi ba blessing ng Diyos yun sa'yo? Amen. Amen? Amen? May church ka. Kahit ba rin Bible. Hindi blessing ng Diyos yun. Hindi mo ba pinagkapalit? Hindi ka ba nagpapasalamat? Meron kang church? Amen. Meron kang pamilya? May kinakain kayo araw-araw, may bahay kang tinitignan, titirhan. May damit kang sinusuot. Amen? May grocery ka, may mga gamit ka. Alright. So be mindful of the blessing that you have today. Amen, Christian? Amen? Wala yung binigay pa salamat sa Lord. Salamat. Mga anak ko, ang wife ko,
sa'yo, nagsiserve sa'yo. Amen? Mga kapatid ko, bayo ko, hipag ko, mga pamangkin ko, lahat, nasa iyo. Ito mo? Ano ba? Kaya kahit hindi ako mayaman, kahit ang pera ko yun ay bagyan na, masaya na ako. Amen? Amen? Bagyan lang, bigat lang. Di ba? Tingnan mo yung buhay mo ngayon. Di ba? Amen? Tingnan mo lahat kung meron ka ngayon. Huwag mong bilangin yung wala. Huwag mong tingnan yung wala. Tingnan mo yung meron ka na at doon mo pasalamat ka ng Diyos sa lahat ng meron ka today. Amen? Mas mapalad ka kaysa nung araw kung wala ka pa sa Panginoon. Alright? So be mindful of the blessing that you have today. Okay? In 1 Corinthians chapter 4, verse number 7, hindi ko makita nyo, na lahat ng meron ka today ay pawang galing sa Diyos at talagang maipagpapasalamat mo sa Kanya. 1 Corinthians chapter 4 and number 7. Okay, tignan mo, hindi upang ipagmalaki mo, kundi upang ipagpasalamat mo. Ha? Okay, 1 Corinthians 4 and number 7. Ready? Verse 1, verse 7 to number 8. Andiyan na po kayo? Ready? For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou had not received it? Now ye are what? Full. Now ye are what? Rich. You have reigned as kings without us, and I would to God that you did reign, that we also might reign with you. Kita mo? Meron ka na. Busog ka. Mayaman ka na. Amen? Amen, Bishop? Hindi lang material, kundi eternal doon sa meron ka. So be mindful of the blessing that you have today. Amen? Pag pumipin lang yung nung araw, no. Nung araw, hindi ka paligtas eh. Iligtas ka na eh. Amen? Nung araw, wala ka pang Calvary, may Calvary ka na eh. Iba na siya. Amen? Nung araw, wala ka lang sa Bible, may marami ka lang sa Bible. Iba na siya. Nung araw, wala kang paglilingkod sa Diyos, may paglilingkod ka na sa Diyos. Hindi ba? Nung araw, wala ka pang nasalwin, marami ka lang nasalwin. So be mindful of the blessing that you have today. Amen? Amen, Bishop? May blessing pa kayo ngayong umaga? Amen. Alright. Number 3, be cheerful today. Amen? Be cheerful today. Marami kasi Christian, bilang na bilang mo ngumiti. Parang Ruso. Parang Russia. Be cheerful today. Amen? Tanong-tanong kayo ni Ate Braulio. Ate Braulio, di ba? Kahit nag-drugs na ngumiti. Amen? Be cheerful, be joyful. Alright? Now, Psalms 118 and verse 24. Psalms 118 and verse 24. Alright? Ano ang sabi mo ng Bible? This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and then what? And be glad in it. Bawat araw, kaloob ng Diyos. Amen. Amen? Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo magagalak ang ating katutuwaan. Amen? Oh, be cheerful, be joyful today. Alright? Lahat na naman yung Christian na, joy is a fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering. Amen? Amen? Produkto. Amen, Christian? Joy is what? Pakibasa? Joy is what? Ito po yung bunga ng Holy Spirit. Yes, it is the result
lives. Amen? Natutuwa ako sapagkat ang Espiritu Santo gumagawa sa buhay ko at buhay namin sa pamilya. Natutuwa ako sapagkat ang Espiritu Santo ay gumagawa sa aking church ng Calvary. Nakikinig sa akin? Natutuwa ako sapagkat kung sa akin lang, baratawan, hindi ko ito magagawa. Hindi ko magagawa ko. Bakit sa tayo gumagawa ang Diyos sa akin through the Holy Spirit? Hindi siya? Oh. Natutuwa ako sapagkat naunawa ako ang Bible. Anong sinasabi ko? Bakit? Sapagkat gumagawa sa akin ng Holy Spirit. Nalisip, hindi lang sa akin, hindi sa iyo. So be what? Be cheerful. Be joyful today. Alright? Yung unsaved, they cannot understand yung joy na meron tayo. Kasi wala silang espiritu ng Diyos. Tayo meron eh. Amen? Naalala mo, but si Pablo tsaka si Silas, di ba? Nakabilang ko, hinahampas, di ba? Pero, nung kinagabihan, nung malalim na ang gabi, umaawit pa ng papuri sa Diyos. Ito mo, yun ang gawa ng Espiritu Santo. Kino-comfort tayo. Okay, so be cheerful, be joyful today. Huwag kang malutin. Alright, ha? Okay, listen, because joy is also a choice we make. Pakibasa ka malakas, joy is what? It's also a choice we make. Amen? Pag masaya ka, kasi choice mo maging masaya eh. Kung malungkutin ka, choice mo yan. Huwag mong ituro ang iba. Ito may choice eh. Kaya tayo po inutusan ng Diyos sa Philippians 4:4. Ano yung kanyang command? Rejoice evermore. Ano yung kanyang command? Rejoice evermore. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Bakit niya initos? Because joy is what? Naman, joy is what? It's also a what? Choice we make. Okay? Hindi naman lahat ng nagaganap bawat araw. Gusto mo. Hindi naman lahat ng inahanting mo darating. Pero, nasa yung choice kung magiging joyful ka o magagaliting ka. Amen? Kaya huwag kang bumukod lang ng happiness sa mga naganap nung nakaraang panahon. Pwede mong ma-enjoy ang bawat araw tulad ng mga nakaraang panahon. I think, yes, yung Luenes, naalala niyo yung kinukwento ko na nung first time kong dumalo sa church ni Pastor Edwin Tan, 1984, may lumapit sa akin lalaki at sabi sa akin, kinuha niya akong prayer partner. Sabi sa akin, Brad, save ka na ba? Hindi ko, tiyak ka bang heaven ang punta mo? Sabi ko, opo. Bakit mo nasabing save ka? Kasi di ko ba sabi dyan, sabi sa Juan 1:12, natapwat ang lahat na sa kalinis itanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga yung nanampalataya sa kanyang pangalan. Sabi sa akin, save ka na nga. Yun si Pastor Jun Matios na ng Tipolo. Nung Webes, namatay siya. Nalungkot ako sapagkat sabi ko kay Nori at kay Pastor Eden, wala akong maalala na nakipagkwentuhan ako sa kanya. Lagi ko lang siyang binabati pag nagkikita kami sa mga tao. Gusto namin. Nakatanong ko, ay ko, ano nangyari sa kanya? Sabi ko sa akin, ni Pastor Eden, fully vaccinated siya. Nag-trigger din yung kanyang asthma. Kung wala akong alam, may asthma siya.
agad sa mga kaibigan kong pastor, kasi nung araw na yun, binalit ako para malaman ng ibang mga nakasama ko at mga kaibigan kong pastor na nasa malayong lugar na nakasama din namin. So, hindi agad siya nag-reply, yung isang kaibigan, hindi agad siya nag-reply. Maghapon, wala siya nag-reply, kada nakikita niya yung mensahe ko. Sabi ko, lungkot na lungkot siya. Medyo kinakabahan siya sapagkat medyo sakitin ng isang kaibigan ko. Sabi ko sa kanya, Brad, paalala, rejoice in the Lord always. Maging masayahin ka, importante yan sa edad mo na yan. Hindi ko sinama sa sarili ko. Sabi ko, importante yan, matanda ka na. Hindi ko sinama sa maging masayahin ka, importante yan sa age mo. Age natin. Lahat ng bagay na alam mo na matutuwa ka, na hindi naman masama, do it or buy it. Thank you, Christian. Nalala ko si Nanay Amping, Father Emerson. Bakit tayo pa niyang prinsipyo eh? Kasi sabi niya, nakalimutan ko tuloy, sa ganda nakalimutan ko. Ako hindi ko tinitipid ang mga anak ko sa pagkain. Diba? Okay, titipidin mo. Okay, hindi mo naman iyayaman. Okay na, diba? Amen? May pera ka din lang naman. Wala naman masama. Siyempre, gusto mo yung bagay. Pilit mo. Ma-enjoy mo. Bakit naman nakatulog ka tsaka beach, lagi sa bakit bago ng kabaon mo? Diba? Ang bihira ka. Tipid ka ng tipid. Lungkot ka naman ngayon. At pag bisa ito, ang ganda nun. Ang sarap nun. Nakadungo ka nun sa jati. Yung mukha mo. May pera. Kumain ka! Kumain ka! Bayan! Diba? Ang ganda nun ba? Mano, bayan na lang ako. Maging masayahin ka, importante yan sa age natin. Lahat ng bagay na alam mo, ikasisiyan mo, matutuwa ka, na hindi naman ibig, do it or buy it. Diba? And then, mag-travel ka din para makakita ka ng ibang mga bagay at lugar. And then sabi ko, kaibigan, isipin mo rin sa mga bagay, umiiwas ka sa mga kwentuhan na negative at tungkol sa mga sakit. Nagpapahina yan ng loob at immune system mo. Totoo yan. Ilagay ko. Manila sa akin. Ito, basahin mo yan. Lagi kang makipag-usap sa mga masayahing tao. Diba? Alam mo, nung isang badali, magkasama kami nito. Okay, medyo napalayo ako ng konti sa kanya at may mga kausap. Bumalik ako may mga kwentuhan. Baliwala ko ba? Ang kwentuhan tungkol sa sakit, sa kanser, sa bukol. Sabi ko, halika rito, ulit ka dyan. Totoo. Nasakang tayo, puro bukol ang pinag-uusapan niya. Hindi mo na yung buhay mo eh. Be cheerful today. Amen niya siya? Amen? Masaya ka ba ngayon? Okay. Joy. Ito po yung buko ng Golfin. Alright? It is also a choice to make. Amen? Yeah, of course. Kung isip-isipin ko lagi, si Pastor John Machos. Kaya hindi ko na siya nakakalikuhan. Buti ko, na-invite mo siya minsan dyan. Siya, hindi ko nakausap. Of course, kung isipin ko lagi, malulungkot ako. Hindi ko naman mabalik eh. Di ba? Amen? Lagi sabihin, kung alam ko na, kung yun talaga private yung nostalgia. Okay? Kaya ginawa ko, yung mga kaibigan ko na mapapasaya ko today, pinasaya ko sila, encourage ko sila. Sa ganun paraan, wala akong pagsisihan na hindi ko nagawa yung dapat kong nagawa ko sa kanila. Amen? So, kaya, okay, be cheerful today. Alright? Okay? Now, ngayon, bakit pa maraming Kristiyano? Nakikinig ba ka sa akin?
why many Christians don't rejoice today? Huh? Why many Christians do not rejoice today? Anong dahilan? Tatlong bagay. Number one, devil's attack. Satanic, because of satanic attack. Di ba, 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, amen? Yung kaaway is like a roaring lion. Ang ating kalaban ng diablo, parang layong humahanap siya ng kanyang biktima. Na lagi mong tatandaan, huwag mong inapulisin mo na, Satan hate us. That's right. Huwag mong nakalimutan, ha? Ang diablo galit yan sa atin. Hindi naman lang ma-atake si Kristo sa pagka-Diyos at nasa heaven, tayo ma-atake niya yung church ng Panginoon. Okay? Alright. He wants to rob us of our joy and block our growth. He wants to destroy our family, our children. Okay? And wreck our life. Yung isa dahilan kung bakit minsan hindi tayo masaya Kristiyano. Okay, but of course, to begin, ang Diyos naman ang paraan para magtatubay, be sober, be what? Be sober, be what? Be vigilant. Diba? Maging mapabantay, okay? And then, James 4:7, draw nigh to God, and He what? Alright. Para wag kang matalo, okay? Be close to God. Di ba kami? And para wag kang matalo dyan, sabi mo, be close. Be close to God, okay? Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Resist the devil, and he will flee from you. Alright? Pangalawang dahilan is what? Unbelief. Unbelief. Kawalan pananampalataya. Alright? Unbelief. Okay? Ano equal sa Matthew 13:8? Hindi sila nakakita ng wonderful work ni Kristo because of unbelief. Okay? Kawalan pananampalataya. Alright? Okay. Ngayon, ano ba kasagutan sa mga darkest moment ng Kristiyano? Pakinggan sa akin? Okay. What is the answer on dark moment of the Christian? Ano sagot? One word. One word. Faith. Ano sagot sa mga darkest moment natin? Faith. Pananampalataya. Have faith in God. Amen? Have faith in God. Alright? Pablo, ungrateful. Ungrateful. Hindi mapagpasalamat sa Diyos. Diba naman siya? Kaya pasalamatan mo siya. Be cheerful today. Amen? Amen? Be mindful of the blessing that you have today. Ano siya? Para kayo masaya, para magpasayahin ka. Alright. The number 4, be calm. Be calm. Okay? Paano natin ma-enjoy? How to enjoy. Okay? How to make today one of the good old days today. Number 4, be calm today. Be calm today. Ano sa ano sa Tagalog yung calm? Calm? Kalma. Talagang kalmantik po. Sige. Pwede na yun. Be calm. Amen? Calm. Panatag. Amen. Ang buhay ko'y panatag sa buhos ng ulan. Hindi nababagatag, Jesus, ika'y nandiyan. Amen? Payong kitang masusukuban pag umuulan. Hanggang matapos ang ulan. Pagutin mo ko eh. Pag hindi, maganda yan. Amen? Be calm. Maging kalmante ka lang. Amen? Pumanatag ka lang. Amen? 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 Nakulala mo sa diba? Yung mga unang bugso ng bagyos, huwag ka nagmasasya. Amen? Sabi ko sa mga tao na yung bugso, yung initial wave ng balitang nakakatakot, talagang tahan agad, tawag kabila. Tawag
Tinawagan lahat ng pastor, tinawagan lahat, yung nasa Luzon, Bisaya, Mindanao. Amen? Hindi naman tinawag isang pastor, hindi makontak, pero nakita ko, may miss call, si sister, tinawagan siya, hindi na makontak din. Hindi ko na makontak, busy ito, may mga kinakontak kayo iba. Ganun minsan. Diba nung minsan? Malapit ka, mamaya maghapon lang, kamusta na? Ay, yun lang pala. Yun lang pala. Become. Okay, become today. Philippians chapter 4, 6 to 7. Philippians chapter 4, 6 to 7. So number 6, be careful for nothing. Is it right? Be careful for nothing. Anong ibig sabihin be careful sa tawala? Be careful, anak. Don't worry. Be careful for what? Nothing. Binunugan mo yung salitang nothing. Binunugan mo ba? Be careful for what? Nothing. Okay. Binunugan mo yung nothing ulit. Binunugan mo yung nothing. Ngayon, nabinunugan mo na? Now, ano yung nothing na yan? Ano yung nothing? Yung nothing na yan, hindi mo nagbibigay sa'yo ng shock. Takot. Nervyos. Hindi ba natin? Amen? Walang pera, may sakit, walang nakain, walang maramdamin. You see? Ang tawag din ng Bible is what? Yung binunugan mo, ang tawag din ng Bible, ang tawag din ng Diyos, nothing. Yes. Sa Diyos, yan ay what? Nothing. Be careful for what? Nothing. Everything but what? Prayer. And then what? Supplication. And what? Thanksgiving. Let your request be made known unto God. In verse 7, and the peace of God, which what? Which passes all understanding, shall keep your heart and mind in Christ Jesus. Become today. Amen? Aba. Tingin na kayo. Itong mga nakaraang linggo, abay, medyo ako'y shaking din eh. Sabi ko pa. Sabi nga ni Pastor Banal, ipopost nila ako bago nila mabukunahan ng aking mga anak. Kasi hindi naman ganun. Salamat na lang. Marunong sumugot ang Panginoon. Become today. Amen? Sa mga panahon ito, talaga naman. Diba? So, become today. Now, Proverbs 3:25, limang miyembro natin ngayon. Pinagpipray ko talaga. I pray. Ibang miyembro pa na bakunado, ingatan sila Panginoon. Become today. Proverbs 3:25. Andiyan na kayo? Ready pa? Sabihin na? Afraid of what? Be not afraid of what? Sudden fear. Yung biglang takot. Huwag kang masya. Yung sabihin, become today. Amen? Andiyan na kayo? Amen. Proverbs 3:21. Sabi nga, ready basa. Be not afraid of what? Sudden fear. Kita mo? Huwag kang makatog, huwag kang masya sa biglang dating ng mga balita na yan. Amen. Amen? Become today. Okay? Napapasto, paano ako makakam? Pray much. Sabi ko? Pray much. Pangalawa, be close to God today. Amen? Amen? Yan ba rin, last Wednesday ba? Last Sunday? Sabi ko, be not so shaken. Don't react to the initial wave. Remember that God is in what? Remember that God is always in what? He is always in control. Let faith guide you. Trust God. Trust the Lord. Be calm today. Amen, Christian? Amen? Bakit yun yung blessing ng Panginoon?
Kaya huwag ka nang humugot ng happiness sa mga nakaraan ng panahon. Amen? Kung buhay pa yung mga lola at lola mo, andyan pa yung mga amig-dati mo, andyan pa yung mga tiyuhin mo, tiyahin mo na wala na. Malulungkot ka na, di ba? May saya, may lungkot. Pero pwede naman talaga, pwede pala naman mangyari na yung today, pag sinaliwa mo, mag-enjoy ka pa rin. Di ba namin? Ano kaya lang? Be what? Be calm today. Yan. Sinasabi ko yung number 4 kasi pag hindi ka panatan, hindi mo makikita yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo makikita yung mga pagpapalang meron ka. Maniwala ka sa akin. Hindi mo ma-enjoy yung kakapirangit na panahon na naman pala ilalagi natin sa mundo. Nakikinig ka sa akin? Yung inipon mong pera, pinagkatago-tago mo, papayamanin mo lang mga doktor. Nakikinig ka sa akin? Nag-imba ka ng pera. Tapos iba lang mo be calm today. Be calm today. Alright? Huh? And then be charitable toward others today. Okay? Be charitable. Ha? Wala. Ano sabihin, Pastor? Ano sabihin? Spend time with others. Spend time with others. Nakikinig sa akin? Kaya nga sabi ko sa iyo, kahit nung unang panahon ng mga pandemya, mga lockdown, baka nga, yung pinangambay, baka ko, hindi ko papagbarin ko sa bahay, mamamatay ko dito. Amen? Hindi ubra sa akin na wala akong pupuntahan ng lugar. Hindi ubra. Hindi ako tinawag ng Diyos para ako ilagay lang sa aparador. Iba lang eh? Amen? Bisa? Be charitable toward others today. Ano sabihin? Spend time with others. Amen, sir? Spend time with what? With others. Okay? Spend time with others. Huh? Okay? Strengthen and support others. Okay? Tulong, bisita, magbigay encouragement sa iba. Alright? And let us make today one of the good old days today. Na hindi ko alam kung tapos na akong naalala niyo pa itong minsan binasa ko. Ito po yung testimony ng isang old man. 90 years old na siya. Ang sabi niya, whether I like my room or not, it doesn't depend on how the furniture is arranged. It is how I arrange my mind. Alright? Sabi niya, I already decided to love it. Wala ka namang bago, di ba? Ano ba naman? It is a decision I make every morning when I wake up. Di ba? Para mag-enjoy ka, it is a choice. Di ba naman? Hindi lahat ng gugustuhin mo at hindi madalat ka mangyayari. Kaya every morning magkaroon ka ng decision. Lord, ibig kong na-enjoy ko yung today. Amen, sir? Amen? Alright. Sabi niya, I have a choice. I can spend the day in bed recounting the difficulty I have with the parts of my body na may namalit sa sakit na. Or get out of bed and be thankful to God sa araw na binigay niya sa akin. Tama, di ba? Amen, amen? Oh, okay. Sabi niya, each day is a gift. Tama yun. Bawat araw ay kaloob ng Diyos sa atin. This is the day which the Lord had made. We will rejoice and be glad in it. Each day is a gift. And as long as my eyes open, I will focus on the new day and all the happy memories I have stored away just for this time in my life. Amen? Sabi niya, remember the 5 simple rules to be happy. 5 simple rules to be happy.
5 simple rules to be happy. Number 1, free your heart from hatred. Ano sabi ko? Free your heart from what? Alright. Huwag kang magtatanim ng galit kanino man. Amen. Nakikinig ka sa akin? Amen? May kagalit ka ba? May kaaway ka ba? Tatanong mo, hindi angkop sa isang ligtas na mayroon siyang kaaway o kagalit. Amen? Free your heart from what? Takas? Hatred. Huwag kang maging bitter. Maging mapagpatawad ka sa tuwinan. Pangalawa, free your mind from worries. Why worries when you can pray? Amen? Ba't ka mapaparisa? Kung pwede ka naman mag-pray. Amen? Be careful for nothing, but in everything by prayer. Alright? Pray your mind from worries. Number 3, live simply. Amen? Kaya basta ng lakas, live simply. Simple. Amen? Live simply. Hindi mo kinakailangan makipagpaligsahan ka sa iba na nakakabilang meron sila. Live simply. Amen? Hindi sa pagkabila silang bag na 30,000, di magkakaroon ka rin. Live simply. Amen? Amen? Live simply. Alright? Then, give more. Ay ba sa number 4? Lakas? Give more. Give. Be generous sa gaway ng Lord. Give and it shall be given. Amen ka siya? Huwag ka lang laging puro take. Tama yung sabi na, isang paso, diba? Sa boxing, nakikinig ka sa akin, sa boxing, sino ang nananalo? Yung lagi nagbibigay, yung lagi nagbibigay. Sino ang talo? Yung tanggap ng tanggap. Di ba? Para maging panalo, para maging happy, pero dapat, number 4, pakalabas, give more. Alright? Number 5, ulit, expect less. Tanda mo lagi yan. Number 5, expect less. Ano sabihin? Huwag ka laging para bang ang tao ay may utang sa'yo. Na para bang lahat ay obligado kang bigyan at gawa ng ganun. Expect less. Amen? Amen? Hindi lahat ang taong binigyan mo ng magandang bagay ay magiging thankful sa'yo. Expect less. Yes. Amen? Gumawa ka, tumulong ka, don't expect. Yes. Amen? Malulungkot ka lang, di ba? Expect less. Alright? Sa ganung paraan, ma-enjoy mo yung bawat araw na binibigay ng Diyos sa iyo. Amen, Christian? Amen? Amen? Okay na, Christian, let us make today one of the good old days today. Ay, lahat ito mo yun.